Charlene Radio. I am your host for today, DJ Teresa, and we have Jessamine May here to join us in our today's discussion at Explain ED about the artificial intelligence in academic work. Say hi to our Marian listeners, Jessa! Hi! What's up, Marian? Sa mga nakikinig sa atin dyan, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa inyong lahat kahit sa anong panig kayo ng mundo. I am your most lovable co-host for today, your DJ Jezza at your service. Aba, mukhang energetic ka ngayon ha, Jessa. Ano kinain mo kanina? Ay nako, Ate Teresa, napakabusog ko talaga ngayon. Ang sarap ng ulam namin kanina. Oo. Alam mo ba kung ano yon? Ano? Isda. Sarap. O nga, no? Anong klaseng isda ba Wait yan? lang. Bago Oo, mo pa sabihin yan, inuunahan mo na naman kasi ako eh. Magjo-joke pa kasi ako. So, tungkol sige, sa ano isda. yan? Tungkol saan? Ito ha. Tignan natin kung mahuhulaan niyo ang sagot dito at Teresa and you, Marians. So, ang joke ko is, ano ang tawag sa isdang robot? Isdang robot? Ano yan? Sige, ano? Ano yon? Ano yun? Di artificial! Saan mo naman nakuha yan? Ito naman, huwag kang KJ. Kasi, meron pa akong isa dito. Sige, ano yun? Eto, isa pa, kung hindi mo nahulaan yung kanina, meron kang redemption arc. Redemption arc. So, ito yung second joke ko. O, sige, ano yun? Anong tawag naman sa AI-powered na barko? Ano? Di, robot! Hindi. Related kasi siya sa topic natin for today. Kasi nga, di ba, sa atin, merong common fear na yung AI daw pwedeng i-take over yung world. Di ba? Oo, kasi may maraming mga books dyan, mga fictional movies na may ganyang scenario, no? For example, The Matrix, di ba? Di ba yun yung natrap sila sa isang world na puno ng AI? Oo, it depicted a very dystopian future for humanity, no? However, in reality, malayo naman siguro mangyari yun. Yeah. Kasi first of all, hindi pa naman sila waterproof. Pero, yeah. Ano ngayon sa tingin nyo, mga Marian listeners, no? Napanood nyo na ba yung film na yon before? Related ba sa inyo? Pero kasi, Jessa, kung iisipin natin, no, nakakatakot siya. In the next few years, we will have AI as our doctors, engineers. Kaya, hindi mo rin masasabi na walang, kumbaga, grounds yung takot ng marami about the futuristic takeovers of AI. At Teresa, pero kung iisipin talaga ba, kakayanin ba talaga? Kaya ba talaga nilang i-replace yung mga doctors? Yung mga teacher natin, kaya nilang checkan yung mga projects and papers natin? #for real. Yeah, kasi right now, no, kung mapapansin natin, unti-unti nang nabubura yung linya between innovation and integrity, no? Kasi pag sinabi nating innovation, it literally means the introduction of a new idea, a method, or a product. So in this case, it's about the introduction of AI in our lives, no? Particularly on education. And pag sinabi naman nating integrity, of course, it's about the honesty, yung sabi nga nila, honesty is the best policy, no? Oo nga, it's getting blurry. Ever since na-introduce ang mga AI-powered tools like yung mga kilala natin ngayon, si ChatGPT, Meta AI, Copilot, and ano pa nga ba? Marami pa nandun sa may mga bago-bago pa katulad ng DeepSeek, and also yung mga lagi ko nakikita sa ads like CCAI, they vary a lot. Oo, and they are not just limited to text-generated chats. Kaya na nga ng AI ngayon na mag-generate ng images or even create a song from scratch. Oo, nakita ko na yan yung Moreka AI, yan, nakakagawa talaga ng song doon, no? And of course, hindi lang siya limited doon. Meron ding mga AI na very subtle lang na hindi natin manonotice in our everyday lives. For example, yung
Spotify playlist natin, they know what we want to hear next. And yeah, nakaka-tempt talagang bumili ng Spotify Premium yung Oo version. nga ate. Kaso, ano yun? Ang mahal ng babayaran tapos monthly pa. O, diba? Kaya hindi mo talaga siya mapapansin, no? Kasi very subtle lang siya. Dito na pumapasok yung sinasabi nating algorithm, no? Those of which that analyzes our information, like from the data that they gather from our listening experience to make our Spotify experience nga more enjoyable, relaxing, and siguro overall, they make our lives more efficient. So para siyang yung autocorrect. Kasi 'di ba yung autocorrect, kino-correct niya tayo or sinisave niya tayo from mga embarrassing typos since hindi siya may iwasan. And nakakatulong din siya para less hassle sa pag-proofread ng mga works mo. Oo, kasi for me medyo annoying kasi kapag when you have to look over to correct your mistakes, 'di ba? So they definitely make our lives easier in subtle ways. Streamline our work ba? Yes. But for today's segment, we'll be breaking down the effects of AI in education, from the cool innovations to the ethical dilemmas, and whether we should be excited or a little worried. What about our Mario listeners? Sa tingin nyo ba, are we off to bite-sized learning? Yeah, like, do you think it's okay for students to use AI at all? Is it help or hype? Ethical or exploitative? Kaya tutok lang at makinig dito sa Carlini Radio. And make sure to hit that subscribe button for our YouTube VTubers para naman ay updated kayo on our upcoming episodes. But first up, let's talk about AI in its conception. Conception! That sure is an irony. Di naman talaga pinapanganak ang AI. Pero tulad ng ibang bagay, may pinagmulan siya. So ano nga ba ito? Yeah, like, with great power comes with great responsibility, no? Mabalik lang tayo doon sa sinabi mo kanina, Jess, no? Like, it's not just about the futuristic takeovers. Siyempre, nandito yung common fear natin na baka nga ay sa susunod na mga taon ay mapalitan na ang labor force natin, like ng mga nagtatabaho, no? Can you imagine we have AI doctors, surgeons, engineers? Naisip ko pa lang, nakakatakot talaga siya. Talaga. However, it's not just about robots taking over the world, no? But lalo na in today's internet age, this AI world has a lot of like data-driven access from our internet users, like ourselves. Pero let's get to that one later, Ate Teresa. I can't fathom the thought either na mapapalitan ang labor force. But there is this report published by the World Economic Forum's Future of Job Report 2023. Sinasabi doon na wala namang dapat katakutan because it doesn't mean machines will simply replace humans. Even if AI has the biggest potential to reshape the world of work, it just means that companies need to start learning how not to avoid being left behind. Recent reports naman in the fifth industrial revolution also says that there is only roughly 0.05% chance that robots or AI could replace our dear loving teachers. So a big shout out to all our teachers out there. Siyempre, hindi natin talaga mapapalitan ng mga teachers natin, no, because they serve as our second parent na rin, no, as a student, no? But this time, let's rewind a bit. Did you know that ideas about AI intelligence and yung mga intelligent machines, they were already existing about long ago, long before even computers existed? Yup, tama ka dyan, Ate Teresa. Yes, Science fiction writers like Isaac Asimov, way back in the 1940s and 50s, wrote stories about robots and their rules. He even came up with the 3 laws of robots. Rules that were meant to keep robots from harming humans. These stories planted the seed for what is AI today. Kumbaga, there are stories about robots and the rules they were meant to follow so they don't harm us, humans. Or simply, so that human and robots can,
coexist in peace. Yeah, so fast forward to the internet age, or let's say, sige na nga, AI age na kasi, no? Like, from the words of our council advisor, Miss Daniela, AI is now an emerging social institution. Like, pangsyam na ata siya, like, na merong influence to the mankind. Masyado na siyang maraming na-influence, syempre, lalo na ang mga bata natin, our little Marians. And poof! Suddenly, information was everywhere. AI tools started to become more powerful because they had access to tons of data they used to learn and improve. Tulad ng mga search recommendation, hindi naman nila mare-recommend yung mga gusto mo kung hindi nila ginagather yung data na galing dyan sa mga devices nyo. This led to the AI tools we use today. Yeah, Think katulad about- ng Google Translate or those yung mga AI art generators natin. No, kung mapapansin mo rin dun sa mga na-generate na art ng AI, di siya accurate, no? Makikita mo, may imbis na 5 ang kamay, nagkakaroon ng 6, 7, no? Kaya ma-recognize mo pa siya ngayon. Pero kung mapapansin mo over the years, mabilis yung nagiging evolvement ba na tinatawag natin ng AI sa pag-generate ng image. So, kung dati yung text medyo palpak pa siya and then ngayon, Oo, na-improve na. So, hindi malabong mangyari na over the years, no, kahit yung mga images na generate ng AI, maging perfect na rin and flawless. Oo, yeah. Like, meron din akong mga naririnig ng mga professors in some universities na hindi nila na-distinguish yung AI works from like human works ng mga students nila, which is really concerning na rin, no? Kasi syempre pag nalaman yun ng mga estudyante, mas tataas yung tendency na mag-rely na lang sila on AI tools because it's much easier na mag-type in ka lang ng prompt dun sa ChatGPT, no? And then they generate an essay for you. Like, napakadali ng trabaho. Mapapadali talaga ang pag-aaral mo nun. And kaso, may natututunan ba? Wala. So, ngayon, ang gawin na lang natin, let's talk about AI schools. Kasi nga, di ba, maraming estudyante ang gumagamit ng AI. Hindi natin pwedeng i-deny yan. Ang madalas na ginagamit natin ang AI for homeworks. Some use AI to write essays, others for research help. It's like having a super-powered tutor at your fingertips. Pero, karamihan sa mga estudyante ngayon, hindi ko generalize, okay, I'm sorry. Pero, kadalasan din talaga ng mga estudyante ngayon, ina-exploit yung AI. It's not wrong naman na gumamit ng AI, pero sana huwag nating ina-abuse. Like, may mga students na kapag nag-type sa ChatGPT, kinakopy na lang nila. Hindi na nila pinapalitan yung words on their own, and hindi na nila pinaparaphrase. Yun Yeah. yung mali dun. Yeah, actually, pwede mo rin siyang ipaka-praise na tapos i-humanize mo lang din gamit lang din ng AI, no? Parang naglulukuhan lang din tayo dun sa pag-aaral, no? Oo. Kaya nga may mga nagsasabi na sa ChatGPT daw, nagdadagdag sila ng make it perfect, make Oo. it human, no? Para hindi halata, and para hindi malaman ng teacher na AI lang yung pinasa. Oo nga eh. However, if you try to defend yourself, no, kunyari, may nagtanong sa'yo na, gumagamit ka ba ng AI? Anong ginagamit mo yung AI para saan, no? Kapag dinanay mo yun, syempre, magiging skeptical sila kasi, syempre, lahat naman na naggumagamit na ng AI. Hindi natin may tatanggi yun. Gaya nga ng sinabi mo kanina, Jessa, no? However, it's not always the intention, right? Like, to cheat. Naging mas common lang yung paggamit ng AI like ChatGPTs during pandemic, no? And then mga nagkaroon na ng online class, no? Some use AI for educational purposes like pag-aayos ng grammar nila. Pero totoo naman, no, na merong mga iba na ina-exploit nga ito, ina-abuse yung paggamit ng AI by asking directly that na sila ang gumawa ng essays para sa kanila, and nadidefeat nun, for me, sa akin lang, no, ang paggamit ng AI para gumawa ng essays mo, that defeats the purpose of learning, the education. So much truth right there from what you just said, Ate Teresa. Maraming estudyante ang gumagamit ng AI sa paggawa ng assignments.
Kung dati tinatanong natin sina mommy and daddy kung anong sagot sa mga tanong na hindi natin alam sa mga homework. Tapos hindi na din nila alam. Kaya ang sinasabi sa atin, Oo, Google mo na yan. lang yan. Lagi ko yung nare-receive, may naaano rin ako sa mga classmate ko na pag nagtatanong daw sila sa parents nila, Google mo na lang yan, alam mo na yan. Ikaw yung nag-aaral, nakalimutan ko na yan. Sasabihin nila, limot ko na yan, tapos na ako dyan. Oh, pero meron din namang parents na, siyempre, lalo na dun sa mga little Marians natin, no, na sila lang mismo gumagawa ng essays ng anak nila. Syempre, that also defeats the purpose of learning. Syempre, kasi mahahalata rin naman yun ng mga teachers nila na hindi sila yung nagsulat. No? Syempre, kasi kunyari, grade 3, grade 4, tapos perfect grammar, punctuation, spelling, mahalata talaga yun. So, lalo na kapag i-compare mo yung sulat nila doon sa sagot nila sa exam, doon mo talaga makikita. Doon talaga malalaman kung sino yung nag-cheat or sino yung gumagamit ng essay. Mm-hmm. Generational practice na din kasi yan. Yung mga millennials and earlier, best in search bar yan sila. They always look for the magnifying icon. Pero ngayon, Gen Z and what? Alpha? Beta? Parang diretso ChatGPT na nga eh. It's either that or parents entirely answers their students' homework instead. Oo, yun nga yung sinasabi ko kanina, no? Kaya, yeah. Pero, not to be harsh on that part ha, batiin din natin ang mga mommy and daddy who are currently tuning in our episode today. Hello po sa inyong lahat! But let me ask you, is that always a good thing? Ay, pero po bato-bato sa langit, ang matamaan, wag magagalit. In that case, no learning is happening. Obviously, no, that is not a good thing, Ate Teresa. Yeah. Ang nag-aaral ay hindi parents, hindi si ChatGPT, no? Ang estudyante ang nag-aaral. Therefore, you have to put an effort when you make homeworks, assignment, kahit napakaliit na task lang yan kasi doon mo makikita yung disiplina ng bata, no? So, ganito ang gawin natin, Ate Teresa. Marians, let's imagine 2 scenarios here. Okay, So, what is it? Scenario 1, meron tayong student A. Si student A, ginagamit niya ang AI para magsulat ng history essay niya. Ulitin ko, magsulat. Ibig sabihin, todo na talaga, yun na yun. So, madali lang, di ba? AI na yung nagawa eh. Pero, ang tanong dun, natututo nga ba talaga siya? Kasi AI lang gumagawa ng mga dapat niyang gawin eh. Madali, makakakuha siya ng grades, pero wala siyang natututunan. Mas madali talaga to just type in your prompt or the essay question in the AI-powered tool of your choice. Then, the answers appear within a single click. Tapos gagamitin ng another separate AI tool to paraphrase or humanize the answer. Yeah, like, in that case, no, syempre, kung hindi alam na i-distinguish ng teacher ang AI work sa gawa ng bata, no, magiging siya, parang magkakaroon siya ng ng higher grade, ng mas mataas na grade. However, if you use AI to like research different perspectives, like on a science topic, for example, no, it's like leveraging on the search engine that summarizes more comprehensible explanation on complex topics. Like, science kaya yun kasi sabihin na natin, mahirap talagang intindihin yung science kasi napaka-complex ng mga terms niya, ng mga words niya, lalo na dun sa mga biology, talagang mahirap siya tandaan, no? So yeah, makikita talaga natin na from those 2 scenarios alone na nakadepende sa paggamit ng AI, yung kung matatawag natin na tama siya, no, nakadepende siya doon sa paggamit ng estudyante. Opo. So, what do you think? Kitang-kita na natin ang answer, no? So, like, student A used to get the answer from an AI, and student B used AI to learn further and further. Dito sa scenarios natin na dalawang yun, dito rin natin may mapapakita kung sino yung makakapag-apply ng tinatawag nating authentic learning. Yeah.
So, sa authentic learning kasi, ang makakagamit lang dyan, si student B or yung pangalawang scenario natin. Since siya, ginamit niya ang AI responsibly. Ibig sabihin, ginamit niya yun para matulungan siyang matuto ng mas maigi pa. Habang si student A naman, wala, nag-rely lang talaga siya eh. So, wala siyang natutunan. Yeah, There's no learning in that part. tama ka dyan, Jessa. Kaya ngayon, we have to ask our listeners, no, what is your thoughts, no, about and opinions about our current discussion, no? Do you think AI make school life easier, or does it make learning a little less meaningful, or does relying on AI tools like for convenience makes kids smarter or dumber? So ngayon, kayo Marians, kayo mga nakikinig sa atin, kayo na ang tatanungin namin. Ano yung opinions nyo about AI? Yeah. Share your thoughts in our chat box. Is AI helpful or not? Be the judge. Are we getting smarter or are we getting dumber? So, nagbabalik, here's the really important part, yung tinatawag nating ethics. Schools don't want kids to cheat. Siyempre naman, sino ba namang gusto ang bata mag-cheat sa mga ginagawa? Yeah, nila? nasa konsensya mo na Diba? rin yun as a student. Mhm. Using AI to completely write your assignment is like copying from a friend's paper. Pareho na rin yun. Kung sa tingin nga natin kapag nangongopya tayo sa mga exams, cheating yun. Ganun din yun kapag ginagamit mo ang AI nang hindi, na nagre-rely doon fully. So, it's dishonest. Yun lang masasabi natin, dishonest. Guys, however, it's like finding a balance talaga, no, between using technology to help yourself learn to make things easier for you, for you to understand, no. For example nga kanina, yung sinabi natin, our history essays, syempre kailangan mong i-analyze yung question, alamin mo yung topic dun sa science scope ng study, no, to make sure na you can learn authentically. So, eto, gaya ng sinabi ko kanina, yung authentic learning, mas palawakin natin siya ngayon. So, ang authentic learning kasi, it's about the process of learning, no? Learning, not just the end result. Wala kang pake kung ano yung maging resulta nun. Kasi ang nakafocus ka, yung matututo ka. Yun yun. And if you're just using AI to get answers without understanding the material, you're not truly learning. Sad and hard truth. Gaya nga na sinasabi nila kapag nagre-review for exam, familiarize, not memorize. Yeah, yes, tamang-tama yan, Jessa. Because if you write your own paper, no, obviously, yung pagsulat kamay siya, no, obviously, the teachers wouldn't waste time to like manually encode your write-up. Syempre, kasi kailangan, syempre, marami kayong estudyante, no, time-consuming siya, and syempre, busy ang mga schedule ng teachers natin, no, and it's unlikely that they will do that, no. But our teachers are wise and kilalang-kilala nila yung yung writing natin, yung writing style. Kaya malalaman talaga nila kung ano man yung sinulat natin doon sa paper is nanggaling doon talaga sa iniisip natin, no. Question now is, when is it okay for students to use AI? So, we need open conversations. Teachers, students, and parents working together to create guidelines that are fair and promote genuine learning, not just convenient shortcuts. What are your thoughts, Teresa? Yeah, I think it's better to use AI nga to gather your ideas and brainstorm talaga if like tamad na tamad ka nang magbasa from various references. No, it's straight up despicable, low, and
wrong to use AI like as our alter ego in writing essays to find answers to our homeworks. Mhm. So, to wrap things up, ang AI sa pag-aaral natin, no, grabe yung tulong yan, malaking tulong talaga siya. Pero gaya ng ibang bagay, no, like any other tool, kailangan maging responsable tayo sa paggamit. Gaya nga ng mga sinasabi talaga, everything has its own limit. Mm. And time's so brief, but as I was saying, it's not about banning AI, but it's about using it wisely and ethically, as respectful and honestly as we can. Yeah, it's about learning how to use it to your advantage to increase your like efficiency without falling into the trap of plagiarism or avoid genuinely learning, no? And dito, we drew the line, AI could really help us in automation, creative assistance, and sometimes decision thinking. Pero kapag ganyan, no, syempre dapat kailangan natin ng push sa pag-iintindi kung paano dapat natin gagawin muna yung isang bagay. Paano di tayo gumagawa ng isang desisyon? Yes, syempre ang AI ngayon for now, they cannot do empathy yet, like hindi pa nila kaya mag-judge and like maglabas talaga ng true creativity. Like for example, on our AI art generators, 'di ba? Kailangan pa nila ng prompt natin para makapag-generate sila ng images, no? And yung mga ginagagawa nilang images is nagbabase rin doon sa mga artwork na pinost ng mga users online, no? Mhm. So, tulad nga nung sa mga AI Oo. generations, Yes. ganyan, kailangan pa nating gawing detailed yung prompt natin para lang makuha nilang tama. Yeah, and sometimes may limit pa din siya, no? And hindi rin, kahit na sobrang detailed na yung, yung Mga prompt mali mo, pa rin. yeah, may mali pa rin, may mga twisted yung faces, mga nakakadalawa na, tapos walang leg, no? Mhm. So, in today's episode, what is our call to action? Okay, then malalaman natin sa mga viewers natin ngayon, you can type in your answers in our chat box. So, ako sa akin, Andres, may call to action, no? Ako kasi, gumagamit talaga ako ng AI, pero Mhm. hindi yung pang-cheat, okay? No, I don't cheat. Ginagamit lang AI for grammar checking. We take Just your like- word for it, ha, Jessa? Recorded ito. Promise! Okay. So, dapat, tulad ng ibang students or tulad ng mga, lahat naman kasi talaga tayo gumagamit ng AI. Sinong hindi? Hello, modern generation na. So, dapat, kapag gumagamit talaga tayo ng AI, dapat tayo maging responsible. Gaya ng paulit-ulit na natin sinasabi buong broadcast, dapat responsible. Kahit ako rin kasi, aminado ko, nagamit ako ng AI, no? Dati tinanong ako ni Teacher Juliet sa akin, tinanong niya ako, nagamit ka ba ng AI, Teresa? Opo, teacher, nagamit po ako, no? Pero, ginagamit ko po siya pag hindi ko po alam yung word na isasabihin ko, no? Siyempre, nakakatulong din siya kasi, mas yung parang ginagawin kong Google search yung AI, mas kasi talaga siya. So, and actually, secret lang natin to guys, pero may mga apps din na AI-generated na ginagamit natin for entertainment. Like, ewan ko kung familiar kay Marians yung character AI. And yeah, ginagamit siya for entertainment, pero ayun. Yeah, familiar ako doon kasi mayroong mga for example, you can talk to your K-pop idols, mga anime characters, no? And then mayroon pa silang voice generated, no? Kaya may nagiging voice na. interactive talaga siya, no? Yung tinay ko ngayon, nagulat talaga ako, narinig ko parang talaga niya personality yung Oo, kaboses talaga nila yun. So, yung downside lang doon, binabasa nila pati yung nasa asterisk, di ba? Di ba yung... binabasa nila yung nasa asterisk. For example, sinasabi nila, he walks to the other side. Parang nagaganon din. And syempre, sinasabi nga natin, di ba, AI, hindi talaga siya kaya pang mag-judgment na wala pa siyang empathy. Kaya, minsan, inaccurate din yung mga responses nila dun sa character AI. Like, hindi nila naaalala kung mga nasasabi mo sa kanila, no?
Yeah, tapos pag wala ka ng matopic, di ba, bigla sila nagtatanong ng question. Oo, like, change topic nila. Mm. Kasi nga, ang AI, kailangan pa ng help nating mga tao para mag-improve. Kasi, at the first place, tao rin naman ang gumawa sa AI, di ba? Yeah, like, we are better than AI, no? And, Talaga. yeah, nandito lang talaga yung AI, no? Para i-challenge us to become better. So, para siyang sabihin natin, sinend ng Lord para i-test kung gaano tayo ka-honest sa mga ginagawa natin. Nagiging lang siya, temptation sa atin, lalo na sa mga Mhm. students natin for today, no? Talaga. In the school, in St. Maria Goretti School, no? And, That's ayun. it. You already know that we don't hold back here on Explain ED by Carlini Radio. Anything technology, Anything lifestyle, anything educational. we got you here on Carlini Radio. Once again, this has been DJ Teresa. And this has been DJ Jezza. Watch out for our next episode. See you and goodbye!